Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Kaya pala, hindi ganong tumataas ngayon ang presyo ng gasolina ay parang napako na siya sa 70 per liter. At hindi na ito tumataas, hindi na bumabalik sa 90 pesos per liter. Dahil ito pala yung sekreto ng US Navy, ng trupa ni Trump diyan sa Hormuz. Talagang nag-i-escort pala sila patago, pasikreto, at meron silang secret corridor. Meron silang secret na dinadaanan na hindi na masyadong maaabot nitong mosquito fleet ng Iran. Hindi na mamamalayan ng Iran Navy kasi nga ang Iranian Navy ay wala na silang mga radar. Wala nang radar, nasisira na, binumba ng Amerika. Kaya hindi lang namamalayan na dumadaan na pala doon sa baybayin mismo ng Oman. Malayo-layo ang Oman kaysa baybayin ng Iran doon sa Persian Gulf. Kaya ito yung sikretong daanan o koridor ng mga barko na milyon-milyong bariles pala araw-araw, gabi-gabi. Gabi kapag nag-operate ito, ini-escortan, ito yung paraan, ini-escortan ng US Navy ang lahat. Convoy ito, naka-convoy ng mga oil tankers papasok at palabas sa Strait of Hormuz via the Oman Corridor. Doon sila dumadaan sa may Oman, malapit sa Oman. Kasi hindi na yun bombahin ng Iran, kasi parte na yun ng Oman magkaroon ng atraso ang Iran sa Oman kung ganun. Kaya kung dumadaan ka sa Strait of Hormuz na nasa gitna ka lang ng karagatan, bombahin ka talaga. O kaya doon ka mapabor sa banda ng Iran, talagang bombahin ka. Ngayon kapag nasa gilid na ng Oman at escorted na ito ng US Navy, ay wala nang magawa ang Iranian Navy. Kasi nga meron silang usapan ng Oman, parang merong partnership, kaya hindi pwedeng bubombahin ng Iran ang mga barko na nandyan malapit sa Oman. Ayan, kaya pala nagtaka ako, mga isang buwan na ngayon dito sa amin, napapako sa 70 pesos per liter ang gasolina. Sabi ko, hindi na tumataas. Yun pala dahil sa patuloy na dumadaloy ang milyon-milyon bariles gabi-gabi at yan sa Strait of Hormuz, at hindi ito namalayan ng mga Iranians kasi sira na ang kanilang mga radar at gabi kapag ginagawa ang operasyon na ito, tuwing gabi, kaya hindi nakikita. Kaya free-flowing pala, sa papel lang pala at sa balita sinasabi na sarado ang Strait of Hormuz. Sa totoo pala ay ang operation ay tuloy-tuloy, kada gabi nag-i-escort ang US Navy sa mga oil tankers ng iba't ibang bansa. Okay, so meron tayong hiram na video sa Firepost, courtesy ito ng Firepost, atin pakinggan at panoorin ang mga detalye. The Strait of Hormuz may be closed on paper, but oil is still flowing. And now we know how. While the world has been on edge over tensions around Hormuz, the United States has reportedly set up a secret shipping corridor through the strait, moving millions of barrels of oil into the global market every single day. Here's the story of that secret oil operation in Hormuz. For weeks, the world has been told that the war between the US and Iran has effectively shut the Strait of Hormuz. We've been told that Iran has threatened the waterway, that oil tankers have faced attacks, and we've seen crude prices surge around the world. But did you know that behind the scenes, the US has been running a secret operation to keep the oil moving? A damning new report published by Axios has now blown the lid off America's Hormuz operation. According to two US officials cited by Axios, Washington has silently established a shipping corridor through the southern channel of the strait, and the scale of the secretive operation is massive. Every night, 15 to 20 tankers full of oil have entered and exited the strait. This is through a southern channel along the coast of Oman. Ayan mga kababayan, napakarami niyan. 15 tankers more or less gabi-gabi. Gaano ba kalaki ang isang tanker, ang isang oil tanker? Ang
vessel na tinatawag na oil tankers ay kumakarga yan ng 1 million bariles hanggang 3 million. Merong diyan mas malaki talaga na umabot sa 3 million. Meron ding pinakamababa ay 1 million bariles. Malalaki kasi ito, kasing laki ng mga football field ang mga barko na ito. Kaya imagine 15 oil tankers na labas-pasok gabi-gabi. So parang nagiging normal na rin, no? Parang normal na rin ang daloy ng enerhiya, ng gasolina, ng krudo. Yun nga lang ay hindi sila makakadaan sa gitna. Doon sila sa may malapit sa Oman dahil hindi na sila bombahin doon ng Iran dahil teritoryo ng Oman yun, magagalit ang Oman. Kaya sa patuloy na gyera at sinasabing sinara ng Iranian IRGC ang Strait of Hormuz, publicity lang pala yan. Ang totoo pala niyan, nakakuha pa rin ang mundo dahil kay Donald Trump. Napakalaki talaga ang tulong ni Donald Trump dahil sa kanyang tapang sa pagipaglaban dyan. Ay eto, nagkaroon tayo ng gasolina, ng krudo dahil na rin yan sa tulong ni Trump na makakadaan ng ating mga oil tankers gabi-gabi escorted by US Navy. Kaya kapag escorted by US Navy, hindi na yan titirahin ng Iran dahil gaganti. Ipaggaganti naman ang mga US Navy ay talagang mga malalakas na missiles ang bibitawan yan. Kaya pinabayaan na lang yan ng Iran. Pero ang naligaw na dumadaan doon sa gitna ng Hormuz at sa malapit sa Iran na mga passage, yan talaga ay tinitira ng Iran. Kaya alam naman siguro ng mga diyan, ng mga kapitan ng barko, ng mga sailors na merong convoy na ginagawa gabi-gabi led and escorted by the US Navy. Okay, patuloy tayo sa balita courtesy ng Firepost. Around 10 million barrels of oil per day is reportedly leaving the Gulf. That's roughly half the pre-war volume. That secretly transported oil is then injected into the global energy market. And this isn't simply a convoy of oil tankers being escorted out. The operation also works in reverse. Empty tankers reportedly sail from the Arabian Sea via Hormuz into Gulf ports. They pick up oil and then return through the southern channel. The movement is carefully scheduled. One group of ships moves out, another group moves in, all during designated nighttime windows and all following US military guidance. The US Air Force has fighter jets that protect against Iranian cruise missiles and drones. The full details of the operation have not been previously reported. And according to the officials cited by Axios, this operation has been going on for 2 months now. So, if this indeed has been going on for this long, then it begs the question, why hasn't Iran stopped them? According to the US officials cited by the report, it's because Iran's eyes in the strait have been blinded. Alright, so hindi lang blinded ang mga radar ng Iranian Navy, kundi, sabi ko na, ang channel o dinadaanan ng convoy nitong mga oil tankers at ng US Navy ay malapit sa baybayin ng Oman yan. Teritoryo ng Oman, kaya hindi na binubomba doon ng IRGC. Kaya namang abutin yun ng mga mid-range missiles ng IRGC, pero siguro medyo natakot sila sa Oman kasi ang Oman dyan, ang kalahati ng Strait of Hormuz ay sa Oman din yan eh. Kaya nga merong nakipagsundo ang Iran sa Oman pero hindi pumirma ang Oman dahil alam ng Oman na mali yung ginagawa nila na magpatong sila ng parang tong or toll fee, parang toll fee. Ang ginagawa nila na kapag may dumadaan dyan ay sinisingil ng $1 million. Bawat barko, $1 million ang singil ng Iran dyan. Kaya ngayon hindi na kumikita ang Iran eh. Noong unang bugso ng gera, kumikita ang Iran dahil meron silang parang ibibigay na ticket, permission sa mga dumadaan. Hindi nila bombahin yung mga bumibili ng oil kapag nagbabayad ng $1 million. Pero ngayon hindi na. Wala na nagbabayad sa kanila kasi dito na lang sila kung magbayad sila dito na lang sa US Navy,
Kasi nga protektado sila, meron pa palang helicopters at jet fighters na nag-escort sa kahanginan sa ibabaw. At ang sa dagat ay US Navy barko. Kaya kumpleto ang escort ng US Navy. Kaya mahirap na. Kapag titirahin niya ng IRGC, ay gagantihan sila ng helicopters at fighter jets at mas malaking bomba ang ihulog sa kanila. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Kung magpatuloy ito ng matagal, 2 buwan na pala na operation ito, hindi lang nabalita, ay dito logi ang Iran eh. Kasi ang buong mundo ay nagkaroon pa rin ng supply ng langis through the Strait of Hormuz sa proteksyon ng Amerika. Pero ang Iran hindi nakapagpalabas, hindi nakapagbenta ng kanilang oil, crudo. Kaya anong mangyayari in the long run, talagang mauubos ang resources ng Iran. Ang pera nila na nakareserba ngayon ay unti-unting mauubos yan dahil napakaraming sundalong siniswelduhan. Doon nga daw sa Hezbollah, yung kanilang proxy ay kukunti na lang ang naswelduhan eh. Baka susunod itong IRGC naman wala nang mga sweldo. Kaya kapag ang mga sundalo ng Iran ay wala ng sweldo, anong gagawin ng sundalo? Bakit makipagpatayan ka dyan? Wala ka namang nakukuhang sweldo dahil wala na. Talagang ubos na ang Iran. Tapos na, kapos na, at wala na. Yung kanilang ego na lang, yung kanilang pride ang natira. Pero kung titingnan natin, ay dapat susurrender na talaga sila para hindi pa sila malagusan o malagasan ng buhay at hindi na masisira pa yung natitirang mga infrastructures ng Iran na nakatayo pa hanggang sa ngayon. Alright, anong masasabi niyo mga kababayan, mga ka-Golden Boy dito sa sikretong mob ni Donald Trump? Kung hindi pala dahil kay Donald Trump, talagang maghirap tayo ngayon ng gasolina. Baka abot pa ng 150 pesos per liter. Diba? Pero dahil sa katapangan ni Donald Trump, ayan, mga kababayan, anong masabi nyo? Pag-comment sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat sa aking ibit followers. Ako'y sumasaludo. At sa mga bagong nag-subscribe, malaking tulong na yan. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.